OKC Thunder malakas pa rin kahit walang sentro. Grabe ang Cleveland. 12-0 na. Donovan Mitchell nag 360 layup. Klay Thompson kaya pala kalmado sa pagbabalik sa Bay Area. Pinayuhan ni Jason Kidd. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Donovan Mitchell ay nagpakawala ng 36 na puntos upang panatilihin ang perpektong simula ng Cleveland Cavaliers ngayong season sa pamamagitan ng panalo laban sa Chicago Bulls nitong Lunes. Pinangunahan ni Mitchell ang balancing opensa ng Cleveland na naging sorpresa ng season at kasalukuyang tanging walang talo sa liga. 6 na players mula sa Cleveland ang nagtapos sa double figures kasama si Darius Garland na may 17 puntos at si Evan Mobley na may 15 punto. Nag-ambag din sina Caris LeVert, Georges Niang at Ty Jerome ng tig 20 puntos mula sa bench. Samantala, nang hinayang ang Chicago sa kakulangan nilang masulit ang kanilang siyam na lead na lamang, 4 na minuto na lang ang natitira sa third quarter. Sa halip, bumalik ng malakas ang Cleveland sa pamamagitan ng isang run upang matay ang laro at pumwesto sa unahan bago magtapos ang quarter na may 3 puntos na lamang at sa huli ay sinilyuhan ang panalo sa pamamagitan ng 3 puntos na kalamangan sa huling quarter. Pinangunahan ni Zach LaVine ang scorers ng Chicago na may 26 na puntos habang sina Kobe White at Nikola Vucevic ay nag-ambag ng tig 20 puntos. Bumaba sa 4-7 ang standing ng Bulls matapos ang pagkatalo. Sa ibang laro, nagpakitang gilas ang French star na si Victor Wembanyama sa kanyang 34 points, 14 rebounds and 6 assists upang tulungan ang San Antonio Spurs sa pagdurog sa Sacramento Kings. Ngayon, 11 laro na sa season, kapansin-pansin ang problema ng Kings sa 3-point shooting. Mas bumaba pa ang kanilang accuracy mula sa 3-point range kumpara sa nakaraang season, habang nakinabang naman ang Spurs sa kanilang bagong spacing sa laro. At nanalo ng 20 puntos laban sa naghihirap na Kings sa Frostbank Center. Nagtala ang San Antonio ng record sa prangkisa na may 22 3-point shots sa pangunguna ni Victor Wembanyama. Napansin ni Wembanyama ang kahalagahan ng spacing sa laro ngayon. Kahit nahirapan siya sa 3-point shooting noong una, nakakita siya ng pag-usad kamakailan, nakapagtala ng 6 for 9 mula sa labas kontra Utah at 6 for 12 laban sa Kings. Para sa isang player ng kanyang taas, kahanga-hanga ang mga numerong iyon, patunay ng kanyang kakaibang kakayahan. Ipinahayag ng coach ng Spurs na si Mitch Johnson ang tiwala sa kakayahan ni Wemby na maging banta sa 3-point shooting bago ang kanilang laban sa Jazz, at mukhang may basihan ang pananampalatayang iyon. Ang kahusayan ni Wembanyama sa opensa noong nakaraang season ay hindi maikakaila. Madalas niyang napapabilib ang mga fans at eksperto sa kanyang kakayahan sa pag-score, na higit pa sa inaasahan para sa isang rookie. Madali lang isipin na magpapatuloy ang ganitong klaseng pag-unlad niya, lalo na matapos ang kanyang mahusay na laro sa Olympics ilang buwan bago magsimula ang season na ito. Gayunpaman, habang sinimulan niya ang bagong season, nakakagulat ang pag-aalala ng ilan sa kanyang opensa at may mga nagtanong pa kung nawala ang kanyang scoring touch. Ang pagkakaroon ng mataas na inaasahan sa kanyang maagang laro ay nagdulot ng ilang padalos-dalos na kritisismo, kasama na ang matapang na pahayag ng isang anonymous scout na nagsabing sobrang husay niya sa depensa pero wala siyang epekto sa opensa. Parang naglalaro siya ng walang malinaw na direksyon. Para sa isang player na pumukaw ng atensyon sa kanyang potensyal sa opensa, tila hindi akma ang ganitong komento, subalit ipinakita rin nito kung paano ang mataas na inaasahan ay maaaring magbunga ng agarang paghatol. Ano sa tingin nyo kay Wemby, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, buhay sa panahon ngayong taon sa WCO without Chet ay agad na naging hamon para sa Thunder sa mga unang segundo ng laro nitong Lunes ng gabi. Hindi nag-aksaya ng oras ang Clippers sa pag-feed kay Ivica Zubac, ang 7-foot 240-pound center. Sa huli, kinaharap niya ang isang lineup na walang player na mas matangkad sa 6'6". Pero hindi rin nagpatumpik-tumpik ang OKC na nagawang agawan si Zubac. Paulit-ulit na sinusundot ang bola at humihikayat ng sunod-sunod na offensive foul. Ang buhay na walang Chet Holmgren ay mukhang posible, mahirap pero kayang-kaya, patuloy na lumalaban para sa panalo hanggang sa huling segundo. Pinilit ng OKC ang 23 turnovers mula sa Clippers at pinigilan si Zubac sa 3 attempts lamang sa first half. Lumaban sila gamit ang maliliit na lineup na kilala sa kanilang mabilis na depensa. Umabot sa 17 puntos ang lead ng Thunder sa simula ng ikatlong quarter, pero para sa buong 48 minuto. Mabigat ito, isang malaking hamon para sa maliit at kulang na lineup ng team,
Ang panalo ng Thunder ay nagpakita ng realidad na dala ng pagkawala ni Holmgren. Pero ang small ball ay paraan ng pamumuhay sa Smallville. Bumalik ang takbo ng laro sa Thunder na naging sapat na pahirap kay James Harden na may 5 fouls at 5 turnovers para mailagay ang laro sa mga kamay ni Zubac. Ang mga kamay ni Zubac ay masyadong malaki para umangkop sa Smallville. Nakakagulat, nakakaunti pa ang numerong ito, na ang isang napakadominanteng scorer tulad ni Shai Gilgeous-Alexander ay hindi pa umabot sa 45 puntos bago ang Lunes ng gabi. Ngunit bihira siyang lumampas sa sarili niya kahit pa nangangahulugan itong hindi siya umaabot ng 50 o kahit 45 kahit malapit na siya sa 40. Kailangan ng Thunder ang bawat huling puntos na ibinigay niya nitong Lunes. Lahat ng 4 na 3-pointers niya mula sa 8 attempt, lahat ng 15 niyang free throws na isang beses lamang sumablay, bawat isang pag-atake, bawat mid-range jumper. Tinawag ni Coach Mark Daigneault ang performance ni Gilgeous-Alexander bilang vintage, isang produkto ng pagpapaubaya sa laro na dumating sa kanya. Sa huling balita, si Klay Thompson, ang Warriors at ang Dub Nation ay naghahanda para sa isang emosyonal na araw sa Martes sa Chase Center. Babalik ang veteranong guard sa Bay Area upang harapin ang kanyang dating team sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya sa Dallas Mavericks noong off-season. Ihahanda ng Golden State ang lahat para sa espesyal na okasyong ito, kabilang ang isang pre-game ceremony at isang commemorative giveaway para sa mga fans bilang pagkilala sa kanilang franchise legend. Handa si Thompson para sa lahat ng ito at ibinahagi ni Mavericks coach Jason Kidd sa isang panayam nitong Lunes sa The Morning Roast na kamakailan lang niyang nakausap si Thompson tungkol sa malaking laro. Nag-usap kami tungkol sa pagkakataong ito, ani ni Kidd kina Bonta Hill at Joe Shasky. Hindi ito madalas na nangyayari kapag umalis ka sa isang team na nakasama mo sa buong karir mo para magkaroon ng pagkakataong bumalik at maglaro sa lugar na tinulungan niyang itayo, ang Chase Center at maging sa Oakland Coliseum kung saan naganap ang mga kampyonato. Nauunawaan na magiging emosyonal ang 2 araw na ito, lalo na kapag pinag-uusapan ang practice ngayon at ang laro bukas. Ang payo ko sa kanya ay mag-enjoy, yakapin ang pagkakataon at magsaya. Si Thompson ay gumugol ng 13 taon kasama ang Golden State matapos siyang mapili ng Warriors bilang 11th pick in 2011 NBA Draft. Si Kidd at dating Hall of Fame guard ay nakalaro pa ni Thompson at matagal niyang kakampi na si Steph Curry sa loob ng 2 season bago siya nagretiro noong 2012-13. Alam ni Kidd kung gaano kahalaga ang tandem ng Splash Brothers. Talagang nasa itaas sila ng listahan ng pinakamahusay na duos, ani ni Kidd. Sila ang tinaguriang Splash Brothers, ang kanilang natatanging paraan ng paglalaro, kung paano nila sinusuportahan ang isa't isa upang maabot ang pinakamataas na layunin, at iyon ay upang manalo ng kampyonato. Para sa 2 pinakamahusay na shooter ng lahat ng panahon na maging magkakampi, napakabihira nito, pero mahal nila ang laro, alam nila kung paano manalo at natutunan nila kung paano manalo. Kaya't ang kanilang tambalan ay matatandaan bilang isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng NBA. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Martes, maghaharap ang iconic duo na kinikilala ng marami bilang pinakamahusay na backcourt sa kasaysayan ng liga. Inaasahang magiging isang emosyonal na gabi ito sa Bay Area. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.